Naroon sa gilid ng kalsada ang isang marungis na dalagang pulubi. Nanginginig sa lagnat at pinagtatawanan ng mga dumaraan. Tingnan mo yan, kahit pulubi nagtatangka pang mabuhay. Sayang lang ang espasyo sa mundo. Sigaw ng isang ginang na nakataas ang kilay habang binabato siya ng panlalait. Biglang huminto ang isang mamahaling kotse. Bumaba ang isang matikas na doktor. Malamig ang titig, lahat ay natahimik. Kung wala kayong awa, ako ang magkakaroon. Aniya bago binuhat ang bata. Ngunit pagkatingin niya sa kanyang mukha, natigilan siya. May misteryosong ganda itong pilit na nakatago sa dumi. Sino nga ba talaga siya? Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button. Naroon sa gilid ng kalsada ang isang marungis na dalagang pulubi. Nanginginig sa lagnat at pinagtatawanan ng mga dumaraan. Tingnan mo yan! Kahit pulubi, nagtatangkang mabuhay pa. Sayang lang ang espasyo sa mundo. Sigaw ng isang ginang na nakataas ang kilay habang binabato siya ng panlalait. Biglang huminto ang isang mamahaling kotse. Bumaba ang isang matikas na doktor. Malamig ang titig, ang lahat ay natahimik. Kung wala kayong awa, ako ang magkakaroon. Aniya, bago binuhat ang dalaga. Ngunit pagkatingin niya sa kanyang mukha ay natigilan siya. May misteryosong ganda itong pilit na nakatago. Sino nga ba talaga siya? Mainit ang hapon at abala ang lahat ng tao sa kalsada. May mga nagmamadaling makauwi. May mga nakaayos na para bang galing sa opisina. At may mga estudyanteng tawanan ng tawanan habang naglalakad. Sa gitna ng ganitong ingay at pagmamadali, may isang nilalang na tila hindi nakikita ng karamihan. Isang batang dalaga, nakadapa sa gilid ng kalsada. Marungis ang kanyang muka, natatakpan ng alikabok at putik. Ang buhok niya ay gusot na parang ilang linggo nang hindi nahugasan. Manipis ang damit na halos butas-butas at nakayapak siya sa sementadong kalsada. Halatang nanginginig niyang katawan, habang ang mga mata ay tila namumungay sa taas ng lagnat. Sa bawat paghinga, parang napakahirap at tila isang maliit na milagro na lang ang kumakapit sa kanya. Grabe, tingnan niyo to! Natatawang sabi pa ng isang ginang na may mga dalang pinamiling prutas. Pulubi na nga, may ganap pang humilata sa daan. Para bang may makukuhang simpatya. Sumabat naman ng isa pa, isang lalaking nakabarong. Sayang lang talagang espasyo sa mundo. Hindi na nga nakakatulong, pabigat pa. Dapat sa mga ganyan hinahayaan na lang eh. Narinig iyon ng dalaga pero wala siyang lakas para sumagot. Sa halip, pinikit niya ang kanyang mga mata. Umaasang lilipas ang sakit ng kanyang ulo at panginginig ng katawan. Kasabay ng mga panlalait, biglang huminto sa gilid ang isang itim na mamahaling sasakyan. Bumukas ang pintuan at bumaba ang isang matandang lalaki. Nakasuot pa ng puting coat na halatang galing pa lang sa ospital. Malamig ang kanyang titig habang tinitingnan ng dalaga sa kalsada. Siya, si Dr. Adrian Ramirez. Isa sa pinakakilalang batang doktor sa ospital. Seryoso, bihira ang umiti at hindi madaling maapektuhan ng kahit anong drama sa paligid. Ngunit nang makita niya ang dalagang nakahindusay, tila may kung anong kumurot sa kanyang dibdib. Lumapit siya, walang pakialam sa mga nakapaligid. Umupo siya sa tabi ng dalaga at marahang hinawakan ng noo nito. Halos mapamura pa siya nang maramdaman ang tindi ng lagnat. 40 degrees. Grabe. Mahina niyang sabi habang nakakunot ang noo. Nagtawanan ng ilan sa paligid. Dok, seryoso ka ba dyan? Pulubi lang naman yan. Huwag mo nang pag-aksayahan ng effort. Baka nakakahawa pa. Sabi ng isang benetilyo. Tinapunan sila ng malamig na tingin na Dr. Adrian at agad namang natahimik ang lahat. Hindi nag-atubili si Adrian at tulungan siya. Binuhat niya ang marungis na dalaga sa kanyang mga bisig
gaya ng pagbubuhat sa isang pasyente sa emergency room. Ramdam niya ang bigat dahil mabigat ang katawan nito, kundi dahil sa hirap na dinaranas ng isang taong tila wala nang kakapitan. Habang papasok siya sa sasakyan, may mga bulungan pa rin sumunod. Ang yabang naman. Pulubi na nga lang, parang prinsesa pa kung buhatin. Nako, baka may sayad yan. Yung doktor na yan, aba, magdadala ng ganyang klaseng tao sa bahay? Ngunit hindi iyon pinansin ni Adrian. Tahimik lang na isinakay ang dalaga sa backseat ng kaniyang sasakyan. Marahang isinandal at mabilis na pinatakbo ang kotse. Sa loob ng sasakyan, panay ang tingin niya sa rearview mirror. Nakapikit pa rin ang dalaga. Mabilis ang paghinga at tila ba may nilalaban ng bangungot. Sandaling tumigil ang kanyang isip sa tanong, bakit ako naaapektuhan dito? Ilang pasyente nang nakitang naghihingalo sa ospital. Pero bakit ngayon parang hindi ko kayang baliwalain? Pagdating sa bahay niya, isang modernong 2-story house sa isang private subdivision, agad niyang pinasok ang dalaga. Nauna siyang naglabas ng tuwalya at malamig na tubig, tsaka dahan-dahang pinunasan ng pawis at alikabok sa katawan nito. Relax, ligtas ka na rito. Mahina niyang bulong, na para bang baka magising ang dalaga at matakot. Sandali siyang natigilan habang pinagmamasan ito ng malapitan. Sa likod ng maruming pisngi at nanunuyong labi, may kakaibang anyo ito. Isang kagandahan na natabunan lang ng dumi. Mapapansin na matangos ang ilong nito. Mahabang pilik at kung lilinisin lang ay baka magmukha itong ibang tao. Kumalabog ang dibdib ni Adrian. Bagay na hindi niya maintindihan. Ipinilig niya ang ulo at pinilit ibalik ang isip sa pagiging doktor. Focus, Adrian. Pasyente siya. Nothing more. Bulong niya sa sarili. Habang abala siya sa pag-aalaga, dumating naman ang kanyang kasambahay na si Manang Lita. Nagulat sa eksena. Diyos ko, Sir Adrian, sino na naman yung dinala mo? Pulube? Baka may sakit yan na nakakahawa. Manang, lagnat lang to. Wala kang dapat ikabahala. Kailangan niya ng pahinga at gamot. Pero sir, may alinlangan sa tinig na matanda. Alam mo bang kapag nalaman ng mga kapitbahay na nag-uwi ka ng pulube, baka kung ano-anong isipin nila? Diretsong tumingin si Adrian sa kanya. Mas ikakahiya ako kung mamamatay sa daan ng isang tao. Kaysa dalhin siya rito. Kung ayaw mong makatulong, ako na lang. Napayo ko si Manang Lita at hindi na nakapagsalita. Sanay na siya sa matibay na paninindigan ng doktor. Lumipas ang ilang minuto, nakahanda na ang gamot at lugaw na ipinagawa ni Adrian. Marahan niyang pinakain ang dalaga ng kaunting sabaw, tsaka pinainom ng gamot para bumaba ang lagnat. Hindi niya akalain na gagawin niya mismo ang lahat ng iyon. Dati, trabaho iyon ng nurse o bantay sa ospital. Pero ngayon, tila natural lang para sa kanya. Habang pinagmamasan ng natutulog na dalaga sa sofa, napabuntong hininga si Adrian. Kung sino ka man, sana mabigyan ka pa ng pagkakataon. Hindi ka dapat mamatay ng ganito. Tahimik ang gabi sa bahay na Dr. Adrian. Tanging tunog ng aircon at mahina niyang mga yapak sa sahig ang maririnig. Nasa sofa pa rin nakahiga ang dalagang kanyang inuwi mula sa kalsada. Nakabalot ito ng isang malinis na kumot at ang noo ay may malamig na bimpo. Kanina pa siya nagbabantay. Nakaupo sa tabi habang may hawak na thermometer at gamot. Hindi niya alam kung bakit ganoon siyang kaalerto. Para bang ayaw niyang mapabayaan ng kahit isang segundo ng dalaga. Maya-maya, bahagyang kumilos ang babae. Napakislot si Adrian at agad na lumapit. Unti-unting dumilat ang dalaga. Kita sa mga mata nito ang pagkagulat. Agad siyang napaupo at nagkuble ng kumot na parang takot na takot. Relax, malumanay na sabi ni Adrian. Itinaas pa ang dalawang kamay na parang nagpapatunay na wala siyang balak na saktan ito. Ligtas ka rito, huwag ka matakot. Napatingin ang dalaga. Bakas ang pangihina. Saan? Ako? Nasa bahay ko. Sagot niya na kalmado ang tinig. Inuwi kita mula sa daan.
Mataas ang lagnat mo. Kailangan mong magpahinga. Sandaling natahimik ang dalaga. Nakayuko at nakakunot ang noo para bang hindi makapaniwala na may nag-abala pang magligtas sa kanya. Sandali lang, sabi ni Adrian na tumayo at bumalik bitbit ang tray. Nandoon ang lugaw ni ihananda ni Manang Lita at isang baso ng tubig. Kumain ka muna ng kaunti para may laman ng tiyan mo bago ko uminom ng gamot. Tahimik lamang ang dalaga. Nakatitig lang sa mangkok pero hindi kumikilos. Don't worry, safe to. Banayad na dagdag ni Adrian. Kinuha niyang kutsara, kumuha ng kaunting sabaw at inilapit. Kung nahihirapan ka, ako na magpapakain. Parang nahihiya ang dalaga. Napapatingin na tumingin sa kanya. Sa huli, dahan-dahan niyang tinanggap ang kutsara. Nilunok niya ang lugaw at halos mangilid ang luha. Hindi dahil sa lasa, kundi dahil sa tagal na ng huling beses na may nagpakain sa kanya ng may malasakit. Habang pinapakain niya ito, naramdaman ni Adrian ang kakaibang pakiramdam sa loob niya. Hindi ito simpleng awa. May halong curiosity. Parang gusto niyang maintindihan kung sino ba talaga ang nasa harap niya. Matapos ang ilang subo, bahagyang nag-angat ng tingin ng dalaga. Mahina ang tinig, pero malinaw. Ako si Mira. Napangiti ng bahagya si Adrian. Mira, magandang pangalan. Hindi kumibo ang dalaga. Nakayukong muli. Kita ang pamumula ng pisngi. Hindi dahil sa lagnat lang, kundi dahil sa hiya. Lumipas ang ilang oras, medyo bumaba na ang lagnat ni Mira. Nakaupo na siya ngayon sa gilid ng sofa, habang si Adrian naman ay nasa tapat. Nakasandal sa upuan at nakamasid. May gusto ka bang sabihin? Para alam ko kung paano kita matutulungan? Tanong niya. Umiling si Mira. O wala po. Pasensya na kung nakakaabala ako, baka bukas aalis na lang po ako. Bahagya namang kumunot ang noon ni Adrian. Hindi ka abala. At hindi ka dapat bumalik agad sa kalsada. Delikado roon. Lalo na sa kalagayan mo. Hindi mo ba iniisip ang sarili mo? Nanahimik si Mira. Hindi siya makatingin ng diretsyo. Nakapansin si Adrian na may bigat sa kanyang mga mata. Parang may kinikimkim na hindi masabi. Mira, seryoso na ang tinig ng doktor. Hindi ako manghuhusga. Pero kita ko na hindi ka simpleng pulubi lang. May iba pa sa likod ng katahimikan mo. Tama ba ako? Napakagat ng labi si Mira. Sandaling nagtagal bago siya sumagot. Ayoko pong pag-usapan. Huminga ng malalim si Adrian. Okay? Hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo, dito, ligtas ka. Kahit ano pang pinagdadaanan mo, hindi ko hahayaang masaktan ka ulit. At doon, unang beses na tumingin si Mira ng diretso sa kanya. May luha sa kanyang mga mata ngunit may kasamang pasasalamat. Kinagabihan, inihatid siya ni Adrian sa guest room. Pinahiga niya si Mira sa malinis na kama at marahang sinara ang ilaw. Good night, Mira. Mahina niyang sabi bago lumabas. At habang mag-isa si Adrian sa sala, napahawak siya sa sentido. Hindi niya maintindihan kung bakit ganon kalalim ang epekto ng dalagang iyon sa kanya. Marami na siyang nasagip na buhay bilang doktor. Pero ngayon lang siya nagtanong sa sarili. Sino ka ba talaga, Mira? At anong kwento ang tinatago mo? Kinabukasan, maliwanag ang araw na tumatama sa bintana ng guest room. Pagmulat ni Mira, halos hindi siya makapaniwala na nasa isang malinis at maayos na silid siya. Malambot ang kama, mabango ang unan at hindi siya ginising ng ingay ng trapiko o sigaw ng mga tao sa kalsada. Sandali siyang natigilan. Para bang isang panaginip ang lahat. Habang iniisip niya ang nangyari, pumasok si Dr. Adrian. Dalang tray ng almusal. Naka-t-shirt lang siya ngayon at maong. Halatang mas relaxed kaysa kagabi. Good morning. Bati nito. Kamusta ang pakiramdam mo? Mas magaan na ba? Napayuko naman si Mira.
Opo, mas maayos na. Salamat po. Ngumiti ng bahagya si Adrian. Good. Pero kailangan mong maligo para tuluyan kang gumaan ng pakaramdam. Ihahanda ni Manang Lita ang lahat ng kailangan mo. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Maligo? Para bang natigilan siya sa ideya. Sanay kasi siyang mabuhay sa lansangan, na halos tubig lang mula sa poso ang kaya niyang gamitin kapag may pagkakataon. Hindi niya naisip na may taong maghahanda pa para sa kanya ng paliligo. Don't worry, sagot ni Adrian. Nakikita ang pag-aalangan nito. Si Manang Lita ang tutulong sa'yo. Huwag kang mahihiya. Natural lang yan. Makalipas ang ilang minuto, dumating si Manang Lita dala ang tuwalya, sabon, shampoo at damit na hinanda mula sa mga lumang damit na naiwan ng pinsan ni Adrian. Halika na iha, malambing na sabi ng matanda. Ako nang bahala sa'yo. Para ka ng anak na aalagaan ko. Mahiyain si Mira. Napayuko habang kasunod si Manang Lita papunta sa malaki at maliwanag na guest bathroom. Pagpasok nila, halos mabingi siya sa katahimikan ng lugar. Tiles na putit kumikinang, salamin na walang kahit isang mantsa, at bathtub na parang sa mga pelikula lang niya nakikita. Diyos ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito. Bulong ni Mira sa sarili, habang hawak-hawak ang laylayan ng damit. Napangiti si Manang Lita. Huwag ka mag-alala. Ngayon, ikaw naman ang makakaranas ng ginhawa. Sige na. Magubad ka na at ako'y lalabas muna. Andito lang ako sa labas ng pinto kung kakailanganin mo ng tulong. Bago lumabas, iniwan niya ang sabon at shampoo sa gilid ng bathtub. Pagkatapos mo, isuot mo tong damit. Bagay sa'yo to. Naiwan si Mira. Nakatayo at hindi alam kung paanong sisimulan. Tumitig siya sa salamin at halos hindi makilala ang sarili. Gusot ang buhok, maalikabok ang mukha at may bahid ng pagod ang kaniyang mga mata. Dahan-dahan niyang inilapit ang kamay sa gripo, pinaagos ang malamig na tubig. Nang dumampi iyon sa kanyang balat, napapikit siya. Para bang unti-unting nabubura ang lahat ng bigat at dumi na nakadikit sa kanya sa matagal ng panahon. Kumuha siya ng sabon, inilagay sa palad, at ikinuskos ang sarili. Kasabay ng bawat paglinis, naramdaman niya ang kakaibang gaan. Para bang isang bagong tao ang unti-unting lumalabas mula sa matagal ng pagtatago. Nang tuluyan na siyang magbanlaw at gumamit ng shampoo, bumagsak ang alon sa kanyang buhok. Malambot at mabango, na para bang bumalik siya sa dating anyo na nakalimutan na niya. Hindi niya napigil ang mapaluha habang hawak ang sarili sa salamin. Sino ba ako bago maging ganito? Para bang ang layo ko na sa sarili ko. Paglabas niya ng banyo, dalang kaba, nakasuot na siya ngayon ng simpleng dress na iniwan ni Manang. Malinis at maayos. Nakalugay ang mahabang buhok at makinis ang balat. Matapos maligo, si Manang Lita naghihintay naman sa labas. Napatakip ng bibig sa gulat. Aba, anak, Diyos ko, para kang prinsesa. Kung sino man ang makakakita sa'yo, hindi iisipin galing ka sa lansangan. Nawala si Mira at yumuko. Salamat po pero katawa-tawa lang naman ako. Naku hindi, iha. Sagot ni Manang. Hawak ang kamay niya. Kung ano mang ganda ang meron ka, hindi yan kayang takpan ng dumi o hirap. Meron kang kakaibang. Nakita agad kahit sino ang tumingin. Sa sala, abala naman si Adrian sa pag-check ng mga emails nang biglang lumabas si Mira. Napalingon siya at para bang natigilan ang oras. Kanina lang, ang nakikita niyang dalaga ay marungis. Nangihina at tila hindi nakilala ang sarili. Pero ngayon, ibang tao na ang nasa harap niya. Malinis ang kutis at makinis na ang buhok. Nakasuot ng simpleng damit na lalo lang nagpalutang sa natural na ganda nito.
Hindi agad nakapagsalita si Adrian. Nanatili lang siyang nakatitig. Hawak pa ang cellphone na nakalimutang ibaba. Nag-aalangan si Mira. Napansin niya ang titig ng doktor. Pasensya na ako, nakakahiya. Mabilis namang sumagot si Adrian. No, hindi nakakahiya. Ikaw si Mira, hindi ba? At ngayon, nakikita ko na kung sino ka talaga. Tahimik ang ilang segundo. Parehong nakatitig sa isa't isa. Si Mira, mahiyain at hindi makatingin ng matagal. Si Adrian naman, hindi makapaniwala na ang simpleng pagligo at paglilinis ay naglabas ng isang kagandahang hindi niya akalaing nakatago lang pala. Ngayon alam ko na. Bulong niya sa sarili habang nakatingin. Hindi ka ordinaryo. Kinagabihan, nag-usap sina Adrian at Manang Lita sa kusina habang si Mira naman ay nasa guest room. Tama ka, sir. Ani Manang sabay iling. Ibang-ibang itsura ng batang yon. Pero may lungkot sa mga mata niya. Para bang may mabigat siyang kwento. Tahimik naman si Adrian. Nakatitig lang sa tasa ng kape. Oo. At gusto kong malaman kung ano yon. Pero hindi pa ngayon. Hindi pa siya handa. At doon nagsimula ang mas malalim na kuryosidad ni Adrian tungkol kay Mira. Ang dalagang minsang nakita lang niya sa kalsada, ngunit ngayon ay tila isang palaisipang hindi niya kayang iwanan. Tahimik ang hapunan sa malaking mesa sa bahay ni Dr. Adrian. Nasa isang dulo siya, nakasuot ng simpleng polo habang nakayuko sa iniinom na sopas. Sa kabilang dulo naman, si Mira. Maingat at halos walang tunog sa bawat galaw. Para siyang natatakot na magkamali. Kaya't dahan-dahan ng pagsubo ng kanin, halos hindi lumalabas ang kutsara sa kanyang bibig. Nang hindi na makatiis, nagsalita si Adrian. Mira, tawag niya na mababang boses. Kanina pa kitang pinagmamasdan. Huwag kang kabahan. Nandito ka sa ligtas na lugar. Bahagyang napatingala si Mira. Kita sa kanyang mga mata ang pag-aalinlangan. Bago muling ibinaba ang tingin. Gusto ko lang malaman. Pagpapatuloy pa ni Adrian. Sino ka ba talaga? At bakit ka napadpad sa lansangan? Sandaling tumigil si Mira sa pagsubo. Para bang tinamaan siya ng tanong na matagal niya nang iniiwasan. Naglalaro ang mga daliri niya sa kutsara. Walang maisagot. Ilang segundong katahimikan bago siya bumulong. Halos hindi marinig. Wala naman po. Isa lang po akong palaboy. Napakunot ang noon ni Adrian. Hindi ako naniniwala. Hindi ka basta lang palaboy. Napalingon si Mira. Halatang nagulat. Bakit niyo ko nasabi yan? Dahil iba ang aura mo. At napahinto si Adrian. Tumitig ng matalim. Hindi bagay sa isang pulubi ang kumilos ng kagaya mo. Malinis ang postura mo kahit pilit mong tinatago. Kita sa galaw mo na may pinagagalingang maayos. Namula si Mira. Agad umiwas ang tingin. Nagkakamali lang ho kayo. Bulong niya. Pagkatapos ng hapunan, tumayo si Adrian at lumapit sa may sala kung saan naiwan ang jacket na ginamit ni Mira kagabi. Nang iabot niya ito pabalik, bigla siyang may napansin. Sa bulsa ng jacket, may nakausling maliit na bagay na tila kumikislap. Hinila niya iyon, isa iyong pendant ng hugis puso na may nakaukit na mga letra. Napatingin si Adrian, napakunot ang noo. Ano to? Agad na kinabahan si Mira. Mabilis siyang inagaw ang pendant. Mahigpit na niyakap sa dibdib. Akin to. Huwag niyo pong hawakan. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Halatang napakalaking halaga ng bagay na iyan sa kanya. Mira? Saan galing yan? Mamahaling alahas to ah.
Hindi to bagay sa isang palaboy sa kalsada. Hindi naman sumagot si Mira. Nakapikit lang siya. Mahigpit ang kapit sa pendant at para bang iyon na ang natitirang alaala niya sa buong mundo. Lumapit si Adrian. Dahan-dahan ang tinig. Mira, hindi ako kaaway. Gusto kong maintindihan. Hindi ka dapat matakot sa akin. Ngunit umiling siya at halos mangiyak. Pasensya na, pero hindi ko pwedeng sabihin. Hindi niyo maiintindihan. Nakatitig si Adrian. Sinusubukang basahin ang mga mata niya. Kita ang pagod, ang hiya, at higit sa lahat, ang bigat ng lihim na ayaw ibunyag. Hindi ito simpleng pendant lang. Malinaw na may kwento sa likod nito. Okay, sa huli sambit ni Adrian. Kung hindi ka handa, hindi kita pipilitin. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa ngayon. Kung darating ang oras na gusto mong magsalita, makikinig ako. Napahinga ng malalim si Mira. Salamat. Mahina niyang tugon. At itinago ang pendant sa bulsa ng kanyang bagong damit. Kinagabihan, habang nasa veranda, si Adrian ay uminom ng kape. Muling sumagi sa isip niya ang pendant. Halos, alam niya na iyon ay hindi pangkaraniwan. Hindi lamang basta alahas na mabibili kung saan-saan. May tatak itong ukit sa gilid. Isang disenyo na nakita niya na minsan sa mga medical charity events na dinaluhan niya, kung saan dumarating ang mga kilalang pamilya. Kung tamang hinala ko, sa isip ni Adrian, baka hindi lang basta palaboy si Mira. Baka may malalim siyang pinagmulan. Napilit niyang tinatakasan. Ngunit pinili niyang huwag munang magtanong dahil sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang malinaw. Ang dalagang inuwi niya mula sa kalsada ay may kwento na mas malalim pa sa inaakala niya. At sa unang pagkakataon, naramdaman ni Dr. Adrian Ramirez na baka ang kanyang tahimik na mundo ay magbabago. Dahil sa isang pulube na may hawak na misteryosong pendant. Mainit ang hapon sa mansyon. Tahimik na nag-aayos si Manang ng mesa sa dining area. Habang si Mira naman ay nakaupo sa gilid, pinapanood lamang ito. Hindi pa rin siya sanay sa laki ng bahay, sa malalaking chandelier, sa mga mamahaling painting na nakasabit sa dingding, at higit sa lahat, sa dami ng alalay na tila ay may nakatinging mata sa kanya. Relax ka lang, iha. Bulong ni Manang na para bang nararamdaman ang kaba ni Mira. Basta't kasama mo si Doc Adrian, wala kang dapat ikatakot. Ngunit hindi pa man natatapos ang pangungusap ni Manang, biglang bumukas ang malaking pinto. Pumasok ang isang babaeng naka-heels, halatang sanay sa marangyang pamumuhay. Si Vanessa iyon, ang stepsister ni Adrian. Agad na lumaki ang mga mata ni Mira. Parang nais niyang magtago sa likod ng kortina. Ang presensya ni Vanessa ay parang bagyo. Mabagsik, malakas, at nakakapanliit. Kuya Adrian! Masayang tawag ni Vanessa. Pero agad din napakunot ang noon nang mapansin si Mira. At sino naman to? Napatingin si Adrian, nakakarating lang mula sa clinic. May dalang ilang files. Siya nga pala si Mira. Maiksi niyang sagot. Simple at diretso. She's staying here for now. Hindi maganda ang lagay niya nung nakita ako sa kalsada. Bahagyan naman na pangiwi si Vanessa. Lumapit siya, tiningnan mula ulo hanggang paa ang marungis na rin si Mira na kahit nakaligot na kapambahay na damit ay hindi pa rin kayang itago ang hiya sa sarili. Kuya naman! Nakataas ang kilay ni Vanessa.
puno ng padalait ang boses. Talaga po nag-uwi ka pa ng pulube? Akala ko naman nurse o kaibigan man lang pero ito, pambahay na pulube talaga. Ramdam ni Mira ang hapde ng bawat salitang binitiwan ni Vanessa. Para bang isang sibat ang tumama diretso sa kanyang dibdib. Napayuko siya. Halos hindi makahinga sa hiya. Vanessa, malamig ang boses ni Adrian. Enough. Pero hindi pa rin tumigil ang babae. Nilapitan niya si Mira. Halos idikit ang muka. Ano bang plano mo dito? Magpanggap ng mabait para makalibre ng tirahan? O baka naman naghahanap ka ng matutuluyan hanggang sa makakita ka ng bagong biktima? Hindi na nakatiis si Adrian. Vanessa! Halos sumigaw siya. Huwag kang ganyan magsalita sa harap ko. Wala kang alam sa pinagdadaanan niya. Napaatras si Vanessa, pero halata ang ines sa mukha niya. So, ipagtatanggol mo siya? Sa lahat ng babaeng pwede mong tulungan? Pulubi pa talaga? Kuya naman, naisip mo ba ang reputasyon mo? Reputasyon? Tumawa si Adrian ng mapait. Kung reputasyon lang iniisip ko, sana hinayaan ko na lang siyang mamatay sa kalsada. Pero hindi ako ganon. Kung wala kang awa, at least ako meron. Tumahimik ang buong silid. Ang mga kasambahay na nakatingin mula sa kusina, halatang hindi sanay na makitang nagtatalo ang magkapatid. Si Mira naman halos gusto nang maglaho. Vanessa rolled her eyes at umiwas. Fine. Pero tandaan mo, kuya. Hindi lahat ng taong pinapasok mo dito ay totoo. At kapag nagka-problema, huwag mo akong sisisihin. Umalis si Vanessa. Kumalabog ang takong niya sa marmol na sahig hanggang sa mawala sa pasilyo. Naiwan si Mira, nakayuko pa rin. Halos hindi makatingin kay Adrian. Lumapit ang doktor, marahan ang boses. Huwag mo intindihin ang sinabi niya. Hindi lahat ng tao ay mauunawaan agad ang sitwasyon mo. Ngunit hindi naman mapigilan ni Mira ang manginig. Dok, baka tama naman siya. Baka istorbo lang ako rito. Hindi ko naman hulugar to. At hindi ko rin alam kung bakit niyaya mo pa akong dito tumira. Hinawakan ni Adrian ang balikat niya. Mira, I don't regret bringing you here. Kung maniniwala ka sa lahat ng panlalait ng iba, hindi ka makakalaban sa buhay. Dito ka na muna. Hanggat ako ang may-ari ng bahay na to, ligtas ka. Napatitig si Mira kay Adrian. At doon niya muling nakita ang seryoso ngunit mabait na mga mata ng doktor. May halong tiwala at ginhawa ang hatid nito, kahit saglit lang. Pero sa kabila ng mga salita ni Adrian, ramdam pa rin niya ang malamig na tingin ni Vanessa bago ito umalis. Sa loob-loob ni Mira, alam niya ang pagdating ng babae ay simula ng bagong pasakit. Hindi siya ligtas dito. Kahit may doktor na handang magtanggol sa kanya. At sa sulok ng dining area, hindi nakaligtas sa kanyang paningin ang dalawang alalay ni Vanessa na kanina pang palihim na nakatingin sa kanya. Para bang minamarkahan siya bilang isang hindi dapat manatili. Ang gabi ay bumalot sa mansyon, ngunit sa puso ni Mira, nananatiling maliwanag ang isa. Ang tiwala ni Adrian. Ngunit kasabay niyon, nagsisimula na rin sumibol ang takot na baka sa susunod, hindi sapat ang kanyang proteksyon laban sa galit at paninibugho ni Vanessa. Tahimik ang gabi sa mansyon. Halos lahat ng kasambahay ay tapos na sa kanilang gawain at abala na lamang sa paghahanda ng kanilang kwarto. Sa study room naman nakaupo si Dr. Adrian. Hawak-hawak ang isang maliit na bagay na kanina pa niyang iniikot sa kanyang mga daliri. Ang pendant. Nakita niya ito kanina sa bulsa ng damit ni Mira habang naghuhugas ang pinagkainan si Manang. Hindi naman siya sanay mangialam. Pero hindi siya nakatiis ang mapansin ng kumikislap na alahas. Mamahalin ng itsura at tila gawa sa purong ginto at may disenyong kakaiba.
Isang ukit ng rosas na may maliit na batong esmeralda sa gitna. Kilala ni Adrian ang pendant na yon. Dahil ilang buwan ang nakakalipas, isang kilalang pamilyang lumapit sa ospital. Nagkakagulo sila dahil sa pagkawala ng anak nilang babae. At kasama sa mga nawala noon, ayon sa balitang kumalat, ay ang alahas na iyon mismo. Isang family heirloom na walang kapalit. Napabuntong hininga si Adrian. Anong koneksyon ni Mira rito? Bakit niya dala ang pendant? Habang abala siya sa pag-iisip, biglang bumukas ang pinto. Doc Adrian? Mahinang boses ni Mira. Nakasilip mula sa siwang ng pintuan. Pwede po ba akong pumasok? Agad niyang tinago ang pendant sa mesa. Pasok. Maikli niyang sagot. Pumasok si Mira, nakasuot pa ng simpleng cotton pajamas na ibinigay sa kanya ni Manang. Mahiyain ang hakbang at halatang pagod pa rin. Kanina pa po kayo dito. Hindi pa ba kayo matutulog? May tinatapos lang ako at may iniisip. Sagot naman ni Adrian. Tumitig kay Mira at saka napailing. Hindi niya alam kung paanong sisimulan. Ngunit hindi rin siya pwedeng tumahimik lang. Mira, may gusto sana akong itanong sa'yo. Nagulat naman ang dalaga. At tungkol po saan? Dahan-dahan niyang inilabas mula sa bulsa ang kanyang coat ang pendant. Kumistap ito sa ilalim ng ilaw. Tungkol dito. Halos malaglag ang panga ni Mira nang makita iyon. At saan niyo po nakuha yan? Doon sa bulsa ng suot mong damit. Sagot naman ni Adrian. At alam kong hindi to basta pendant lang. Kilala ko to. Nawawala ito kasama ng anak ng isang kilalang pamilya. Eksaktong itsura. Walang kinaibahan. Nanlaki ang mga mata ni Mira. Napaatras siya ng isang hakbang. Para bang may tinamaan sa puso. Hindi po. Hindi ko po kinuha yan. Hindi siya agad sinagot ni Adrian. Kaya nga nagtatanong ako. Ano ba talaga ang koneksyon mo sa pendant na to? At sa pamilya na nawalan nito? Nag-iba ang mukha ni Mira. Nawala ang konting saya at nagdulot ng kaba. Napakagat siya ng labi at maya-maya ay tumulo ang kanyang mga luha. Dok, humikbi siya, halos hindi na makatingin. Hindi ko po pwedeng sabihin. Hindi pa ngayon. Mas lalong lumalim ang kutob ni Adrian. Mira, naiintindihan mo ba ang bigat nito? Kung makita ito ng iba, lalo na ng kapatid kong si Vanessa, baka isipin nilang magnanakaw ka. Umiling ang dalaga. Tuloy-tuloy ang luha. Hindi po ako magnanakaw. Hindi ko po ito ninakaw. May dahilan po kung bakit nasa akin yan. Pero hindi ko pa kayang ipaliwanag. Hindi pa. Hindi pa po pwede. Lumapit si Adrian, inilapag ang pendant sa mesa at marahang hinawakan ng balikat ng dalaga. Then help me understand. Mira, kung may bigat kang pinapasan, hindi mo kailangang pasanin na mag-isa. Kung may sikreto ka, baka oras na para sabihin. Pero umiling pa rin si Mira. Kung sasabihin ko po, baka magbago po ang tingin niyo sa akin. Baka isipin niyo po na isa akong sinungaling. At hindi ko kakayanin yon. Humigpit ang hawak na Adrian, hindi para pilitin kundi para ipadama ang katiyakan. Mira, hindi ako madaling magbago ng tingin sa tao. Nalaman ko na ang totoo. Marupok ang katawan mo, pero malakas ang loob mong mabuhay. Nandoon ka sa kalsada, nanginginig sa lagnat. Pero lumaban ka. Hindi mo ako kailangang takasan sa pagsasabi ng totoo. Pero Doc, halos sumagulgol na si Mira. Kung malaman ninyo, baka isipin ninyo na wala akong karapatang manatili dito kaya please,
Huwag niyo na lang tanungin muna. Tahimik na napatingin si Adrian sa pendant. Sa loob-loob niya, ramdam niya may matalim na kasaysayan ng dalaga. At hindi lang basta kwento nito. Hindi rin niya alam kung dapat pa siyang magtiwala kaagad o mag-imbestiga ng palihim. Nang makita niyang mga mata ni Mira, namumula sa pag-iyak. Puno ng takot, pinili niyang manahimik muna. Kunan mo na. Binigay niya ang pendant sa dalaga. Pero isang araw, aminin mo rin ang lahat. At hihintayin ko yon. Dahan-dahan kinuha ni Mira ang pendant. Nanginginig ang mga kamay. Para bang ito ang pinakamahalagang bagay sa kanya. Inilapit niya sa dibdib at mariing niyakap. Tila ba iyon lamang ang natitirang koneksyon niya sa isang nakaraang pilit ikinukubli. Salamat po. Bulong niya na halos wala sa boses. Napatingin si Adrian sa kanya at sa unang pagkakataon, naramdaman niyang hindi simpleng pulube si Mira. Siya ay isang palaisipan na kailangang masagot. At sa labas ng study room, hindi nila alam, may isang pares ng mata na nakamasid mula sa bahagyang nakabukas sa pinto. Si Vanessa, nakita niya ang pendant at ang mga luha ni Mira at isang mapanuksong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Makulimlim ang umaga sa mansyon. Bumuhos ang ulan kagabi at malamig pa rin ang hangin. Sa guest room nakahiga si Mira. Inuubo at may kaunting lagnat. Pinilit siyang magpahinga ni Manang, ngunit matigas ang dalaga. Hindi po ako pwedeng nakahiga lang. Mahina niyang bulong habang marahang tumayo. Nanghina ang tuhod niya ngunit pilit na tinatatag ang sarili. Paglabas niya sa kwarto, sinalubong siya ng mahinang usok mula sa kusina. Nandoon si Manang, abala sa pagluluto ng sopas. Mira, dapat ay nasa kama ka pa. Hindi pa maayos ang pakiramdam mo. Awat nito. Umiling si Mira at kinuha ang pamunas para tulungan ang matanda. Kaya ko na po. Hindi rin ako mapalagay kung nakahiga lang. Mas mabuti na may ginagawa. Napatitig si Manang tsaka ngumiti ng may harong pag-aalala. Ewan ko ba sa'yo, batang to? Kahit mahina, gusto pa rin kumikilos. Pero sige, kung yan ang makapagpapagaan ng loob mo, tumulong ka na nga lang. Hala, sige. Habang inihahanda ang mesa, naramdaman ni Mira ang panghihina. Ngunit imbes sa umupo, pinilit niyang tapusin ang trabaho. Ramdam niya ang tingin ng ilang kasambahay na hindi pa rin sanay sa kanyang presensya. May ilan na nakangiti, pero meron din nakataas ang kilay. Wari hindi pa rin siya tanggap. Sa gitna ng ginagawa, dumating si Adrian. Nakasuot pa ito ng white coat at may dalang bag mula sa ospital. Tumigil siya sa pinto ng kusina nang makita si Mira na pawis habang pinupunasan ng mesa. Mira, tawag niya na medyo mahigpit ang tono. Bakit ka nagtatrabaho? May sakit ka pa? Nagulat naman si Mira, halos mapabitaw sa hawak. Dok, kaya ko naman po. Ayoko pong maging pabigat. Gusto ko pong makatulong kahit na papaano. Napakunot ang noon ni Adrian. Lumapit siya, tsaka hinawakan ang noon ng dalaga para sukatin ang init. May lagnat ka pa. Hindi ka pa dapat gumagalaw ng sobra. Bahagyang umiwas si Mira, ngunit mahina ang tinig. Kung palagi na lang po ako nakahiga, mas lalo po ako manghihina. At least po dito, nakakapagpagaan ako ng trabaho ni Manang. Napatingin si Adrian kay Manang na para bang humihingi ng suporta. Ngumiti lang ang matanda at kumendak. Dok, matigas talaga ang ulo ng batang to eh. Pero mabait naman at masipag. Baka naman kailangan niya lang ilabas ang sa loob niya kesa nakakulong sa kwarto. Napailing si Adrian ngunit hindi na kumibo habang tinititigan niya si Mira na nakapursige sa kabila ng sakit. May kung anong kumurot naman sa dibdib niya. Ang daming pasyente niya nakitang sumuko agad, pero itong dalagang ito, kahit pulube, hindi nagpapatinag. Kung talagang gusto mong tumulong, ani Adrian matapos ang ilang sandali.
Gawin mo sa paraang hindi ka lalong mapapahamak. Nagpatuloy ang araw. Tinulungan ni Mira si Manang sa kusina at nag-ayos sa mga prutas. Nagdala ng tubig sa mesa, kahit pawis na pawis at inuubo. Hindi siya tumigil. Nang bandang hapon, biglang may kasambahay na dumating. Hawak ang kamay ng mamamaga dahil sa pagkatalsik ng mainit na mantika. Napasigaw ito at nagdulot ng kaba sa kusina. Ay nako, ano to? Ang init! Reklamo ng kasambahay. Bago pa man makagalaw si Manang, mabilis na lumapit si Mira. Magdala po ng malamig na tubig, dali! Sabi niya na mabilis at maayos ang utos. Kumuha siya ng malinis na tela, binasa ito at marahang pinulupot sa kamay ng kasambahay. Nagulat ang lahat sa bilis ng kilos niya. Kailangan po hindi diretso sa yelo, baka mas lumala. Cold compress lang muna para hindi pumutok ang balat. Sakto namang pumasok si Adrian at nakita ang eksena. Anong nangyayari? Tanong niya, pero napansin niyang si Mira na ang nag-aasikaso. Lumapit siya, tiningnan ang kamay ng kasambahay. Nang nakita niyang ginawa ni Mira, napataas ang kilay niya. Tamang ginawa mo. Hindi lahat ng tao ay alam na delikado ang direktang yelo sa paso. Nakangiti nagpatuloy si Mira sa paglalagay ng tela. May kaunti po ako natutunan dati sa kapitbahay po namin. Midwife siya. Kapag may nasusugatan sa lugar namin, siya ang takbuhan at madalas po ako nakikibantay at tumutulong. Tumitig si Adrian. Halatang nagulat. Hindi niya inaasahan yon. So, may alam ka pala sa basic medicine. Namula si Mira, halos hindi makatingin. Kaunti lang po. Hindi ko naman alam kung tama ang lahat. Pero gusto ko po kasi makatulong sa ibang tao kahit papaano. Sandaling natahimik ang lahat. Tila huminto ang oras habang nakatingin si Adrian kay Mira. Ang kaninang marungis na dalagang pulube ay unti-unti nagiging ibang tao sa kanyang paningin. Isang babaeng may malasakit, kasipagan at kaalaman kahit kaunti lamang. Pagkaalis ng kasambahay, napailing si Manang at kumite. Dok, mukhang hindi lang pala pusong malinis ang batang to. Marunong din siya. Hindi na humibo si Adrian. Sa halip, lihim siyang ngumiti habang pinagmamasdan si Mira na muling bumalik sa gawain. Sa bawat galaw nito, lalo niyang nakikita ang kabutihang hindi matutumbasan ng ganda lang. At sa kanyang isip, unti-unting nag-uugat ang isang damdamin na matagal niya nang hindi nararamdaman. Paghanga. Muli namang dumating si Vanessa sa mansyon. Tila araw-araw ay may bagyong dala. Hindi matanggap ng dalaga na may isang tulad ni Mira na biglang naging parte ng tahanan. At higit sa lahat, nakakuha ng atensyon ng kanyang Kuya Adrian. Kuya, hindi ba nakakaistorbo na may pulubi dito? Tanong ni Vanessa. Minsan nagkakape sila sa terrace. Nakakahiya kung sakali mang may bisita tayo at makikitang may ganun ka sa bahay. Vanessa, ilang beses ko lang sinabi, huwag mong tatawaging pulubi si Mira. Seryoso ang sagot ni Adrian. Kung hindi mo siya kayang tanggapin, at least huwag mo siyang saktan. Kaya pwede ka na umalis dito. Napangisi na lang si Vanessa. Saktan? Hindi ko naman siya sinasaktan. Concern lang ako sa imahe mo, kuya. Ngunit sa likod ng ngiting yon ay nagsisimula na ang plano. Kinabukasan, kumalat ang chismis sa mga kasambahay. May mga bulungan sa kusina. May palihim na tinginan sa hallway. Ayaw daw magtrabaho ni Mira. Nagpapaka-prinsesa. Nakita raw siyang may kinukupit sa kusina. Baka kaya may sakit kasi ginagamit lang na dahilan para hindi kumilos. Natahimik si Mira habang naririnig ang mga bulong. Hindi siya sumasagot. Ngunit ramdam niyang isa-isa na nagbabago ang tingin ng ilan sa kanya. Ang mga ngiting nakasanayan niyang makita, napalitan ng malamig na titig.
Si Vanessa ang pinagmula ng lahat. Isang gabi, sinadyang itapon nito ang ilang alahas sa sahig malapit sa kwarto ni Mira. At saka kinwento sa mga kasambahay na baka siya raw ang kumuha. Sa isa namang pagkakataon, sinadyang ibagsak ni Vanessa ang vase at ipinintang na nakita niyang hawak ni Mira bago ito mabasag. Isang gabi, nakauwi na si Adrian mula sa ospital. Pagbukas pala ng pinto, sinalubong na siya ng isa sa mga kasambahay. "Dok, pasensya na po pero baka dapat niyang paalisin si Mira. Ang dami na pong issue." Napakunot ang noon ni Adrian. "Anong issue?" Nag-atubili ang kasambahay. Yung tungkol po sa nawawalang alahas si Ma'am Vanessa. At saka yung sinasabi nilang tamad si Mira. Hindi ko po alam kung totoo pero marami na pong nagdududa. Nanlamig si Adrian. Kilala niya si Mira. Nakita niya kung paano itong nagsisikap kahit may sakit. Hindi niya basta-basta ang paniniwalaan. Kinagabihan, dumiretso siya sa security room ng mansyon. Binuksan niya ang CCTV recordings ang nakaraang linggo. Doon siya natigilan. Sa screen, malinaw na nakikita niya si Vanessa mismo ang naglalagay ng alahas malapit sa kwarto ni Mira. Nakita rin niyang si Vanessa ang bumagsak ng vase at agad itong itinuro sa direksyon ng dalaga. Lahat ng paratang, peke. Lahat gawa-gawa lang. Mariin niyang pinikit ang mga mata. Galit na galit. "Vanessa," bulong niya. Kinabukasan, nadatan niyang nakaupo si Mira sa garden. Tila umiiyak ito ng palihim. Lumapit siya at mahinang tinanong, "Mira, may problema ba?" Umiling si Mira, pilit na pinupunasan ng mata. Wala po. Sanay na naman po ako nahusgahan. Masakit lang kasi. Dito po akala ko ligtas ako." Lumuhod naman si Adrian sa harapan niya. Marahang hinawakan ng kamay nito. "Mira, makinig ka. Alam ko ang totoo. Nakita ko sa CCTV lahat ng paratang. Gawa-gawa yan ni Vanessa. Wala kang kasalanan." Nanlaki yung mga mata ng dalaga. "Talaga po? Ibig sabihin?" "Tama ka. Kaya mula ngayon, huwag mong iintindihan ang sinasabi ng iba at huwag mong isipin na pabigat ka rito. Habang ako ang may-ari ng bahay na to, walang makakapagpalaya sa'yo." Hindi naman mapigilan ni Mira na mapahagulgol. Sa unang pagkakataon, may nagtiwala sa kanya kahit lahat ay laban. "Salamat po, Doc. Hindi ko alam kung paano ko maibabalik ang kabutihang ginagawa ninyo sa akin." Tumingin si Adrian. Seryosong nakatitig. "Hindi ko to ginawa para may maibalik ka. Ginagawa ko to dahil karapat-dapat kang ipagtanggol." Sa sandaling iyon, parang may bigat na nawala sa dibdib ni Mira. At si Adrian naman, mas lalong naging determinado. Ano mang gawin ni Vanessa, hindi niya hahayaang masaktan muli ang dalagang iniligtas niya sa lansangan. At sa kabilang panig ng bahay, si Vanessa ay nakatayo sa balkonahe. Pinagmamasdan ng dalawa mula sa malayo. Mahigpit ang kapit niya sa railings, galit na galit. "Akala mo panalo ka na, kuya?" bulong niya. "Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin para mawala ang babaeng yan sa buhay mo." At nagsimula na namang maglaro ang isipan niya sa mas matinding plano. Malakas ang ulan sa labas ng mansyon. Ang bawat patak na tumatama sa bubong nila ay tila maliit na tambol na sabay-sabay na bumubuo ng kakaibang musika. Sa kalagitnaan ng pagbuhos, biglang nagpatay-sindi ang mga ilaw. At sa ilang segundo lang, tuluyan ang nag-brown out. "Kuya Adrian!" sigaw ni Vanessa mula sa kabilang kwarto, halatang irita. "Wala na namang kuryente. Napakainit." Hindi na siya pinansin ni Adrian. Sa halip ay kinuha niya ang flashlight sa drawer at naglakad papunta sa sala. Doon niya nadatnan si Mira. Nakaupo sa sofa, nakatanaw sa labas ng bintana. May hawak itong maliit na kandila na nagbibigay ng banayad na liwanag sa paligid. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Adrian habang inilapag ang flashlight sa mesa.
Napalingon si Mira at bahagyang umiti. Sanay na po ako sa dilim. Sa lansangan, madalas walang ilaw sa gabi. Mas nakakatakot nga po kapag may taong biglang dumadaan. Natigilan si Adrian. Kahit simpleng sagot, ramdam niya ang bigat ng pinagdaanan ng dalaga. Umupo siya sa tabi nito at ilang sandali silang natahimik. Pinakikinggan lang ang ingay ng ulan. Maya-maya'y bumulong si Mira. Alam niyo po, minsan ang ulan nakakatuwa rin. Para bang nililinis niya lahat ng sakit at problema. Napangiti si Adrian. Ikaw lang yata ang taong nakikita ang ganda, kahit sa gitna ng unos. Nagkatawanan silang dalawa. Sa simpleng usapan, nawala ang bigat ng gabi. Dahil walang kuryente, nagpasya silang magkwentuhan. Ano po ang pinakaayaw niyo nung bata kayo? Tanong ni Mira. Napaisip naman si Adrian. Pinakaayaw ko? Siguro yung pinipilit ako mag-aral ng piano. Araw-araw halos 3 oras. Ayoko nun, pero ngayon, thankful ako kasi natutunan ko. Ikaw, ano naman ang pinakaayaw mo? Bahagya namang natawa si Mira, pero bakas ang lungkot sa kanyang mga mata. Yung gutom, yung tipong kahit anong pilit mo humanap ng makakain, wala talaga. Masakit sa tiyan, masakit din sa puso. Hindi na nakasagot si Adrian agad. Napatingin lang siya kay Mira. Ramdam ang lalim ng sugat na taglay ng dalaga. At bago pa maging mas mabigat ang usapan, ngumiti si Mira at dinugtungan. Pero nakakatawa kasi minsan, kahit walang ulam, sapat na yung asin sa kanin. Ang saya ko na nun. Natawa rin si Adrian. Ibang klase ka, Mira. Ang lakas ng loob mo. Bigla namang kumulog ng malakas. Sabay kidlat nang dumaan sa bintana. Napasigaw si Mira at agad na napahawak sa braso ni Adrian. Pareho silang natigilan. Ramdam ang init ng pagkakadikit. Pasimple namang tumikim si Adrian. Okay ka lang ba? Namula si Mira at agad na bumitaw. Pasensya na po, nagulat lang. Ngunit sa loob-loob niya, mabilis ang tibok ng puso. Para bang hindi lang kidlat ang dahilan ng kanyang kaba. Para mabasag ang tensyon, nagpatuloy sila sa kwentuhan. Kung hindi ka doktor ngayon, ano kayang ginagawa mo? Tanong ni Mira. Ngumiti naman si Adrian at napatingin sa kisame. Siguro, pintor? Mahilig ako mag-sketch nung bata ko. Pero pinili ko medisina dahil gusto ko makatulong sa tao. Bagay po. Tugon naman ni Mira. Kasi kahit hindi niyo sabihin, mabait po talaga kayo. Ramdam ko yon. Napakamot si Adrian at medyo nahiya. Ikaw naman, ikaw hindi ka napunta sa lansangan. Ano kaya? Tahimik si Mira ng ilang segundo. Siguro, estudyante pa rin. Mahilig po ako magsulat. Kung may pagkakataon, gusto ko pong maging manunulat. Manunulat? Opo. Kasi kapag sinusulat mo yung nararamdaman mo, parang gumagaan. Para bang kahit hindi ka maintindihan ng tao, naiintindihan ka ng papel. Tumango naman si Adrian at humanga. Ang galing. Alam mo, gusto ko mabasa balang araw yung isusulat mo. Habang lumilipas ang oras, hindi na nila namalaya na halos 1 oras na silang nagkukwentuhan. Sa gitna ng dilim at ulan, nagkatagpo sila ng liwanag sa isa't isa. Minsan natatawa sila sa maliliit na bagay. Minsan naman napupunta sa seryosong usapan. At sa bawat sagot, sa bawat tingin, unti-unting nabubuo ang kakaibang koneksyon sa kanilang dalawa. Muling kumulog ng malakas at sa pagkakataong iyon, parehong natawa na lang sila. Kanina takot na takot ka. Biro ni Adrian. Ngayon parang natatawa ka na. Kasi kasama ko po kayo. Sagot ni Mira. Hindi agad napansin ang bigat ng kanyang sinabi. Nang ma-realize niya, agad siyang namula at tinakpan ng muka. Ay, hindi ko po sinasadya. Ngumiti naman si Adrian at nakatitig sa kanya.
Mira, okay lang. Natutuwa nga ako na komportable ka sa akin. Nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala silang sinasabi, pero parehong ramdam ang kakaibang init sa paligid. Kahit malamig ang simoy ng ulan. Ilang sandali pa, bumalik ang kuryente. Biglang nagliwanag ang buong sala. Napasinghap si Mira at tila nahuli sa akto. Agad siyang tumayo at nahihiya. Mauna na po ako sa kwarto. Baka po inaantok na rin kayo. Tumango naman si Adrian, ngunit nakangiti. Sige. Good night, Mira. Good night po, Doc. Pag-alis ni Mira ay napahawak siya sa dibdib. Hindi niya maintindihan kung bakit ang bilis ang tibok ng puso niya. Si Adrian naman, nananatiling nakaupo sa sofa, napapailing. Ano bang nangyayari sa akin? Bulong niya, ngunit hindi niya maitago ang ngiti. Sa unang pagkakataon, parehong nakaramdam sila ng kilig. Isang simula ng mas malalim pang koneksyon na darating. Tahimik ang mansyon ng gabing iyon. Tanging hampas ng ulan sa mga bintana ang maririnig. Akala ni Mira ay panatag na siya, lalo na matapos ang gabing puno ng tawanan at kwentuhan. Kasama si Adrian. Ngunit hindi niya alam na sa labas ng gate, may nagmamasid na. Dalawang lalaki, nakaitim ang nakatayo sa ilalim ng payong. May hawak silang papel na may litrato. At doon, malinaw ang mukha ni Mira. Sigurado ka ba dito? Tanong ng isa. Walang duda. Siya yung hinahanap ng amo natin. Malamig ang tinig ng isa pa. Kinabukasan, habang abala si Manang sa kusina at si Adrian naman ay nasa kanyang opisina, may kumatok sa gate. Nagpalingalinga si Mira mula sa veranda. Nang silipin niya mula sa bintana, nanlamig siya. Nakita niya ang dalawang lalaking iyon. Matalim ang tingin, tila sinusuri ang buong bahay. Agad siyang umatras, nanginginig. Nahanap nila ako, bulong niya sa sarili. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Pinilit niyang kumalma, pero mabilis ang tibok ng puso niya. Habang bumababa si Adrian mula sa hagdan, napansin niyang pamumutla ni Mira. Mira, okay ka lang? Para ka nakakita ng multo. Umiling ito, ngunit hindi makatingin. Wala po, medyo nahilo lang siguro. Ngunit hindi naman siya kumbensido. Sigurado ka ba? Sa halip na sumagot, mabilis na umakyat si Mira papunta sa kanyang silid. Doon na nagulong siya at humagulgol. Hindi niya kayang idamay si Adrian. Hindi niya kayang mapahamak ito kapag nalaman ng mga lalaking yon kung nasaan siya. Kinagabihan, bumalik ang takot. Sa labas ng mansyon, muling naroon ang mga lalaki. Nakita ito ni Adrian sa CCTV. Napakunot ang noon niya nang marinig ang mga salitang binitiwan ng isa. Hindi na siya makakatakas. Lalabas din siya. Hintayin lang natin. Agad niyang pinuntahan si Mira. Ngunit pagdating niya sa silid nito, wala na ang dalaga. Nakita niya sa bintana na bukas at basa na ng ulan ng sahig. Mira! Sigaw niya. Sa gitna ng malakas na ulan, tumakbo si Mira palabas ng bakuran. Basang-basa, nanginginig, ngunit nagpupumilit. Ang kanyang isip, iisa lang. Kailangan kong umalis. Ayoko madamay si Dr. Adrian. Mas mabuting ako na lang mag-isang magdusa. Ngunit mabilis din siyang nasundan ni Adrian. Sa kabila ng ulan, agad siyang lumabas. Hindi na nag-abala pang kumuha ng payong. Mira! Sigaw niya habang hinahabol ang dalaga. Huminto si Mira saglit at lumingon. Kita niya ang pag-aalala sa mga mata ng doktor. Ngunit umiling siya at muling tumakbo. Umalis na kayo! Huwag niyo akong sundan! Sigaw niya. Ngunit lalong bumilis ang hakbang ni Adrian. Sa madilim na kalsada, natapilok si Mira at bumagsak. Agad siyang nilapitan ni Adrian at inalalayan. Bakit ka tumatakas? Ano bang nangyayari? Hawak niyang balikat nito. Ramdam ang panginginig ng katawan ng dalaga. Umiiyak si Mira. Halos hindi siya makapagsalita. Ayokong madamay ka. May mga taong naghahanap sa akin.
Delikado ka kapag nalaman nilang tinutulungan mo ako. Hinaplos naman ni Adrian ang pisngi nito. Pilit na pinapakalma. Mira, kahit na anong mangyari, hindi kita pababayaan. Kung may hahabol sa'yo, akong haharap. Bumuhos lalo ang ulan, tila nakikisama sa bigat ng sandali. Ngunit sa gitna ng lahat, ramdam ni Mira ang kakaibang init mula sa mga salitang yon. Bakit niyo ginagawa to? Hindi niyo naman ako kilala. Bulong niya. Tumingin si Adrian ng diretso sa mga mata niya. Hindi ko kailangan kilalanin lahat ng detalye ng nakaraan mo para alagaan ka. Ang mahalaga, nandito ka ngayon. At habang nandito ka, ligtas ka. Ngunit bago pa sila makabalik ng mansyon, biglang may sumulpot na anino sa likod ng mga puno. Ang dalawang lalaking kanina pa nagbabantay. Ayun siya! Sigaw ng isa. Mahigpit na hinawakan ni Adrian ang kamay ni Mira at agad na tumakbo pabalik sa direksyon ng mansyon. Bilisan mo, Mira! Halos madula sila sa putikan, ngunit hindi sila bumitaw sa isa't isa. Narinig nila ang yabag ng mga humahabol. Mas malapit ng mas malapit. Pagdating sa harap ng gate, nabuksan niya ni Manang na may hawak na flashlight. Dok, ano bang nangyayari? Isara mo, Manang, bilisan mo! Utos ni Adrian. Nang makapasok sila ay agad siyang isinara ang bakal na gate. Naroon sa labas ang dalawang lalaki. Kumakalmat sa rehas, galit na galit. Hindi kayo matakatakas. Babalikan namin kayo. Sigaw ng isa. Niyakap ni Adrian si Mira. Basang-basa at nanginginig. Ramdam niyang panginginig ng dalaga sa kanyang dibdib. Tama na. Ligtas ka na ngayon. Bulong niya. Ngunit sa loob-loob niya, lalong tumindi ang mga tanong. Sino nga ba talaga si Mira? At bakit may mga taong handang habulin siya kahit saan makarating? Sa gabing iyon, habang humuhupa ang ulan, tahimik naglagpas siya si Adrian. Hindi na siya papayag na tumakbo si Mira na mag-isa. Kung may laban itong kinakaharap, sasamahan niya. Ano man ang mangyari. Tahimik ang buong mansyon matapos ang tensyon sa ulan. Nasa loob ng silid si Mira, nakabalot ng kumot, habang pinupunasan ni Adrian ang buhok niya gamit ang tuwalya. Pareho silang hindi makatingin ng diretso sa isa't isa. Mira, basag ni Adrian sa katahimikan. Kailangan mo na sigurong sabihin ang totoo. Sino ba talaga ang mga lalaking yon? At bakit ka nila hinahanap? Napasinghap si Mira. Sa loob-loob niya, ito na ang sandaling matagal niya nang iniiwasan. Ang sekreto na matagal niyang kinikimkim ay hindi niya na kayang itago. Ilang segundo siyang natahimik bago bumuntong hininga. Doc, Adrian, hindi po ako simpleng pulubi gaya ng iniisip ng lahat. Napakunot ang noon ni Adrian. Anong ibig mo sabihin? Dahan-dahan siyang lumingon kay Adrian. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ako si Mira. Mira Vera. Anak ng isang dating politiko na nawala matapos masungkot sa isang malaking iskandalo. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Hindi siya makapaniwala sa naririnig. Politiko? Mira, ibig mo sabihin? Tumango siya. Ang tatay ko, si Mayor Ernesto Vera. Noong nawala siya, iniwan niya ako mag-isa. May mga kamag-anak kami na nag-alsa sa ari-arian at pangalan namin. At mula noon, ako na ang naging sagapal. Lumapit si Adrian, hindi pa rin makapaniwala. Kaya pala may pendant ka. Kaya pala may mga taong nagmamatyag sa'yo. Humagulgol si Mira. Dok, gusto nila akong mawala. Para wala nang babalik na Vera. Para walang hahadlang sa kanila sa mana at sa posisyon. Kahit bata pa lang ako noon, naaalala ko palagi na akong tinatago. Hanggang sa isang araw, tuluyan na ako nagtago mag-isa sa lansangan. Wala na akong pamilya. Wala akong kakampi. Hanggang sa
Natagpuan mo ako. Natahimik si Adrian. Para bang unti-unting nabubuo sa isip niya ang puzzle. Ang pendant, ang misteryosong takot ni Mira, ang mga lalaki nagtatangkang dumukot sa kanya. Lahat ay konektado. Mira, malumanay niyang wika. Ibig sabihin, kilala kita. Ang pamilyang Vera. Matagal nang usap-usapan sa mga pulong ng mga nakakataas. Isa sila sa pinakamakapangyarihan noon. At ngayon naiintindihan ko na kung bakit ka tinutugis. Napatakip ng mukha si Mira. Pasensya na kung tinago ko ito. Natakot lang ako. Natakot akong kapag nalaman mo, iiwas ka na rin. Kasi kahit sino, kapag nadadamay sa pangalan namin, napapahamak. Hinawakan ni Adrian ang kamay niya. Mahigpit, ngunit may lambing. Mira, hindi ako aalis. Hindi ako gaya ng mga taong iniwan ka. Nalaman ko man kung sino kang talaga. Mas lalo ako may dahilan para protektahan ka. Nanginig ang boses ni Mira. Hindi mo ba naiintindihan? Kilalang pamilya ka rin, Adrian. Doktor ka. May pangalan ka. Kapag nalaman nilang tinatago mo ko, matadamay ka. Baka mawalan ka ng trabaho. Baka siraan ka nila. Pinutol siya ni Adrian. Nakatitig ng diretsyo. Kahit ano pang sabihin ng mga tao, hindi kita pababayaan. Hindi ako natatakot sa kanila. Sa unang pagkakataon, bumigay si Mira. Hinayaan niyang bumuhos ang kanyang luha habang nakahawak kay Adrian. Simula nang mawala si Papa, palagi akong takot. Palaging parang may aninong sumusunod sa akin. Pero ngayong kasama kita, ngayon lang ako nakaramdam ng ginhawa. Hinaplos na Adrian ang likod niya. At simula ngayon, hindi ka na mag-isa. Hindi ka natatakbo. Sandali silang natahimik. Tanging ulan at hampas ng hangin sa bintana ang maririnig. Ngunit sa katahimikan, mas malinaw ang bigat ng kanilang nadarama. Adrian, mahinang bulong ni Mira. Bakit? Hindi mo naman obligasyong gawin to. Umiling siya at may ngiting bahagyang lumabas sa kanyang labi. Hindi ko alam. Basta ang alam ko lang, nang makita kita sa kalsada, hindi ko kayang talikuran ka. At ngayon, mas lalo ko lang hindi kayang bitawan ka. Muling nagtagpo ang kanilang mga mata. Wala nang pagtatago, wala nang pagkukunwari. Si Mira, ang dating pulubi na kanilang nililibak, ngayon na isang anak ng kilalang pamilya na may dalang mabigat na kapalaran. At si Adrian na minsang dumaan lang sa kalsada, ngayon ay hindi na makakawala sa kanyang kwento. Ngunit sa kabila ng lahat, may iisang bagay na malinaw. Handa silang harapin ang kahit anong bagyo, basta't magkasama. Pagkatapos ng mga revelasyon mula kay Mira, mas lalong tumindi ang tensyon sa mansyon. Hindi na ito simpleng pagtulong o pag-awa para kay Adrian. Nararamdaman niyang may tungkulin siyang protektahan ng dalaga. Ngunit sa likod ng kanyang matibay na desisyon, kasabay na dumagsa ang mga chismis at manghuhusga mula sa loob at labas ng kanilang pamilya. Isang hapon, habang nagkakape sa veranda ay pinatawag ni Don Emilio ang ama ni Adrian. Ang lahat ng miyembro ng pamilya. Halata agad ang bigat ng pakay. Nasaan yon ang kanyang ama ang seryosong pagkadismaya? Adrian, panimula ni Don Emilio na malamig ang tinig. Naririnig ko na naman ang pangalan ng pamilya natin sa mga chismis. Lahat ay dahil sa dalagang pulubi na pinilit mong kupkupin. Tahimik si Mira. Nakaupo sa gilid kasama si Manang. Kita ang kaba sa kanyang muka, pero pilit niyang iniiwas ang tingin kay Adrian. Hindi na nag-atubili si Adrian na sumagot. Pa, hindi niya naiintindihan. Hindi siya basta-basta. May dahilan kung bakit siya narito. At hindi ko siya bastang pababayaan. Lalo na ngayong alam ko ng totoo tungkol sa kanya. Anong totoo? Singit agad ni Vanessa na halatang sabik sa drama. Na anak siya ng politikong nasangkot sa iskandalo.
O baka naman ginagamit ka lang niya para makabalik sa lipunan. Napatingin si Adrian kay Vanessa ng masama. Wala kang karapatang pagsalitaan siya ng ganyan na hindi mo nga siya kilala. Exactly. Matapang nabalik ni Vanessa. Hindi natin siya kilala. Hindi natin alam kung anong kaya niyang gawin. Pero ikaw, Kuya Adrian, pinaglalaban mo siya na parang... Sandaling tumigil si Vanessa at ngumisi. Na parang girlfriend mo siya. Biglang nag-ingay ang buong paligid. Ang mga kasambahay na tahimik lamang kanina ay nagbulungan. At kahit si Manang ay napatingin kay Adrian na tila naghihintay ng sagot. Pinutol ni Don Emilio ang lahat. Enough! Sigaw niya. Adrian, hindi kita pinalaki na basta-basta na lang isugal ang pangalan ng pamilya natin. Kung gusto mong ipilit na manatili ang dalagang yan, paghanda ka. Dahil lahat ng responsibilidad, pati kahihiyan, ikaw ang sasalo. Huminga ng malalim si Adrian, ngunit hindi siya umatras. Tumayo siya at diretsong tumingin sa kanyang ama. Kung kahihiyan man ito sa inyo, tatanggapin ko. Pero para sa akin, tama ang ginagawa ko. Si Mira ay may karapatan ding mabuhay ng payapa. Hindi ko siya iiwan. Napatingin si Mira sa kanya. Gulat at hindi makapaniwala na ipinaglaban siya ng ganoon kaprangka. Naramdaman niya ang bigat ng sitwasyon. Pero higit doon ang init ng proteksyon na ibinibigay sa kanya. Kinagabihan, kumalat na agad ang chismis. May nakakita kay Adrian at Mira na magkasabay umalis ng mansyon upang bumili ng gamot. Sa maliit na bayan, naging mabilis ang usapan. Si Doc Adrian may kinakasamang pulube. Baka naka-live-in sila. Kawawa naman ang pamilya. Baka malugmok dahil lang sa babae. Pagbalik nila, hinarap ni Adrian ang sarili niyang ina, si Doña Celia. Nakaupo ito sa sala. Hawak ang isang magazine na may lumang litrato ni Mira. Bata pa at mukhang mayaman pa noong anak siya ng kilalang politiko. Adrian, malumanay pero matalim ang boses ng ina. Hindi mo alam ang pinapasok mo. Kung mananatili siya rito, hindi lamang pangalan natin ang matadamay. Baka pati negosyo, pati kinabukasan mo. Saglit siyang natahimik, pero mariing nagsalita. Ma, kung iniisip ninyo ang negosyo, kaya kong protektahan yun. Pero kung iniisip ninyo ang pangalan, hindi ba mas mahalaga ang pagiging tao kesa sa tingin ng iba? Tumayo si Doña Celia. Naglakad papalapit sa anak at marahang hinawakan ng kanyang braso. Anak, natatakot lang ako. Natatakot ako masaktan ka. Hindi mo alam kung anong kapahamakan ng dala ng dalagang yan. Saglit na nagtagpo ang tingin nila ni Mira na nakatayo sa pinto. Bagaman hindi narinig ni Mira ang lahat ng sinabi, ramdam niya ang bigat ng pagtutol. Gusto niyang umalis pero pinigilan siya ni Adrian. Mira, huwag mong isipin na istorbo ka. Kung gusto nilang kumampi sa chismis, hayaan sila. Basta't alam ko ang totoo. At alam kong wala ka masamang ginagawa. Napaluha si Mira, hindi dahil sa lungkot kundi dahil sa tapang ni Adrian. Minsan lang siya pinagtanggol ng ganito at ngayon tila may dahilan na para manatili. Kinabukasan habang kumakain ng agahan, tahimik ang lahat. Hindi sanay ang pamilya na ganitong kabigat ang presensya. Si Vanessa na may ngiting mayabang ay nagbato na naman ng salita. So, Ate Mira, kailan bang kasal niyo ni Kuya Adrian para matapos na tong circus? Hindi na nakatiis si Adrian. Tumayo siya at mariing sinabi, kung hindi mo kayang igalang si Mira, aalis na lang kami dito at babalik na kami sa bahay ko. Hindi siya laruan para gawin mong biro. Natahimik si Vanessa. Halatang hindi inaasahan na ganito katinding paninindigan ng kapatid niya. Sa pagtatapos ng araw, habang nasa garden sina Adrian at Mira, muling bumuhos ang ulan. Nagkasarilinan sila at doon, inukit ni Adrian ang kanyang desisyon.
Mira, ano man ang sabihin nila, hindi ka aalis dito. Hindi kita pababayaan. Kahit buong mundo pang humusga, nandito lang ako. Tumingin si Mira, nangingilid ang luha niya. At sa unang pagkakataon ay nakaramdam siya ng tunay na tahanan. Doc Adrian, salamat. Hindi mo alam kung gaano to kahalaga para sa akin. At sa gitna ng ulan, habang ang mansyon ay tila nahahati sa kaguluhan, isang tahimik na pangako ang nabuo na kahit anong bagyong dumating, pipiliin ni Adrian na protektahan si Mira. Tahimik ang buong bahay ni Adrian ng gabing iyon. Sa dining area, magkatapat sina Adrian at Mira habang kumakain ng simpleng hapunan. Hindi nila halos marinig ang kaluskos ng kutsara at tinidor dahil mas nangingibabaw ang alon ng damdamin na pareho nilang pilit tinatago. Si Adrian, sa bawat salyap niya kay Mira, ramdam niya ang kakaibang tibok ng puso niya. Lalong lumalalim ang nararamdaman niya. Isang pakiramdam na hindi niya inaasahan. Hindi na ito simpleng awa o responsibilidad bilang doktor. May mas malalim, mas personal. Pero sa bawat sandaling iyon, pinipigilan niya ang sarili. Sa isip niya, doktor ako. May reputasyon akong pinapangalagaan. Ano sasabihin ng mga tao kapag nalaman na lang may damdamin ako para sa isang dalagang galing sa lansangan? Habang nakatitig si Adrian sa tasa ng kape niya, biglang nagsalita si Mira. Doc Adrian, bakit ang tahimik mo? Napatingin siya. Agad ang ngumiti para itago ang bigat ng kanyang iniisip. Wala, pagod lang siguro sa trabaho. Pero alam ni Mira na hindi iyon ang buong totoo. May kung anong misteryo sa mga mata ni Adrian. Parang may gusto siyang sabihin pero pinipili niyang itago. Kinabukasan, magkasama silang naglakad sa hardin. Malamig ang hangin at maririnig ang lagaslas ng tubig mula sa maliliit na fountain. Tahimik silang naglalakad hanggang si Mira na mismo ang nagsalita. Adrian, minsan iniisip ko, bakit pa nandito pa rin ako? Ang dami kong problema. Ang dami kong tinataguan. Baka mas mabuting lumayo na lang ako para hindi ka madamay. Agad siyang huminto si Adrian at hinarap si Mira. May halong takot at paninindigan ang kanyang tinig. Huwag mo sabihin yan. Hindi mo kailangang umalis. Nandito ka dahil gusto kong nandito ka. Nabigla naman si Mira. Hindi niya inaasahan ang diretso at matatag na sagot ni Adrian. Pero bago pa man siya makapagsalita ay tumalikod na ito. Pilit na tinatago ang mga salitang muntik nang lumabas na gusto niyang aminin ang lahat ng damdamin niya. Sa mga sumunod na araw, lalong naging halata ang tensyon sa pagitan nila. Isang gabi, nag-brown out muli dahil sa malakas na ulan. Sa sala, nakaupo silang dalawa na may hawak na kandila. Alam mo, wika ni Mira habang nakatingin sa sumasayaw na liwanag ng apoy. Matagal na ako hindi nakakaramdam ng ganitong kapayapaan. Parang kahit may takot sa labas. Dito, safe ako sa'yo. Tumitig naman si Adrian sa kanya. Gusto niya nang sabihin na siya mismo ang dahilan kung bakit ligtas si Mira. Na handa siyang ipaglaban siya anuman ang mangyari. Pero nananahimik siya. Kapag sinabi ko, baka hindi niya na ako tingnan sa parehong paraan. Baka isipin niyang sinasamantala ko ang sitwasyon. Safe ka dito. Mahinahon niyang sagot. At mananatili yan. Nagkatitigan sila at pareho nilang ramdam ang kakaibang init na unti-unting bumabalot sa kanila. Ngunit bago pa man sila tuluyang malunod sa sandaling iyon, biglang kumulog ng malakas, dahilan para maputol ang tensyon. Nagkatawanan sila, pero pareho nilang alam, may namamagitan na. Kahit hindi nila maamin, kinagabihan mag-isa si Mira sa kwarto. Nakatingin sa pendant na laging daladala. Pinisil niya ito habang dumadaloy ang luha sa kanyang mga mata. Adrian, bakit ganito? Natatakot akong mahalin ka. Natatakot akong mawala ka kapag nagkataon. Samantala, nasa kabilang kwarto naman si Adrian.
nakaupo sa tabi ng kama, nakahawak sa sentido. Mira, kung pwede lang aaminin ko na. Pero paano kung masira ang lahat ng pinaghirapan ko? Paano kung ikaw mismong masaktan dahil sa akin? Kinabukasan, sa isang simpleng almusal, ramdam nilang parehong may nais sabihin pero parehong pinipigilan. Naging mababaw ang usapan tungkol sa panahon, sa pagkain, sa trabaho. Ngunit sa ilalim ng mga iyon, naroon ang bigat ng mga damdaming hindi nila maamin. At sa likod ng lahat, isang bagay lamang ang malinaw. Unti-unti silang nahuhulog sa isa't isa. Pero pareho nakatali ng takot si Adrian sa kanyang reputasyon at si Mira sa posibilidad ng pagkawala. Mainit ang araw nang makabalik si Vanessa sa bahay ni Adrian. Nakakunot ang noon niya habang pinagmamasdan si Mira na masayang kausap ang ilang kasambahay sa hardin. Noon pa man hindi niya matanggap na may pulube na naninirahan sa bahay ng stepbrother niya at mas lalong hindi niya matanggap na tila malapit na ito kay Adrian. Ngunit isang gabi, aksidente niyang narinig ang usapan ni na Adrian at Mira sa veranda. Hindi ko akalaing anak pala siya ng isang dating politiko. Mahina ang tinig ni Adrian. Gusto ko sanang ilihim yan, sagot ni Mira. Pero wala nang saysay kung itatago ko pa. Napangisi si Vanessa. Hindi pala ordinaryong pulube. Pero mas maganda. Masisira siya kapag nilabas ko to sa publiko. Kinabukasan, kumalat ang balita sa social media at ilang tabloid. Isang artikulo ang may pamagat. Anak na itinakwil ng politikong Vera, nakikitira sa mansyon ni Dr. Adrian Ramirez. May mga retrato ni Mira, kuhang palihim, at nilagyan pa ng malisyosong caption. Nagulat si Mira nang makita iyon. Namutla siya at halos mabitawan ang hawak na tasa ng tsaa. Adrian, anong gagawin ko? Lahat malalaman na. Hinawakan siya ni Adrian sa balikat. Mira, kalma lang. Huwag mong akuin ang kahihiyan. May kasabot dito. At sigurado akong si Vanessa yon. Nagalit si Don Emilio, ang ama ni Adrian, nang makita ang balita. Adrian, ano tong naririnig ko? Bakit mo pa kasi dinala rito ang anak ng taong sumira sa pangalan ng bayan? Ngayon, pati ang pamilya natin nadadamay. Humugot ng malalim na hininga si Adrian. Pa, hindi kasalanan ni Mira ang nakaraan ng pamilya niya. Hindi siya dapat sisihin. Ngunit bago pa tuluyang lumaki ang gulo, dumating si Vanessa na may dalang ngiting mayabang. Oh, nakita niyo na? Hindi ako nagsisinungaling, diba? Delikado nga ang batang yan dito. Ginagamit niya lang si Kuya Adrian para makabalik sa lipunan. Natigilan si Mira, parang gusto niyang lumubog sa kahihiyan. Pero bago siya makapagsalita, iniharap ni Adrian ang kanyang cellphone. Talaga, Vanessa? Malamig ang tinig niya. Paano po ipapaliwanag to? Ipinakita niya ang video mula sa CCTV ng mansyon. Doon makikita si Vanessa na palihim na kinukunan ng retrato si Mira habang natutulog at habang nasa hardin. Namuti naman ang mukha ni Vanessa. Hindi totoo yan. Hindi totoo? Singit ni Adrian. Kita mismo dito kung paanong ikaw ang kumuha ng larawan at ipinadala sa media. Huwag mo nang tanggihan. Sa pagkakataong iyon, tumayo si Mira. Kahit nanginginig, nagsalita siya ng diretsyo. Vanessa, bakit mo ba ako gustong siraan? Hindi ko naman inaagaw si Adrian. At saka wala akong balak sirain ang pamilya ninyo. Ngunit imbes sa matauhan, sumigaw si Vanessa. Dahil wala kang karapatan dito, hindi ka bagay sa pamilya namin. Tahimik ang paligid. Ang ilan sa kasambahay ay nakamasid at halatang nahihiya para kay Vanessa. Lumapit si Adrian kay Mira at hinawakan ang kamay nito na para bang sinasabi sa lahat, hindi siya iiwan. Mira, hindi mo kailangang magpaliwanag sa taong ayaw makaintindi. Ang mahalaga,
Alam kong wala kang ginawang masama. Pagkaraan ng ilang araw, pinatawag ni Adrian ang abogado ng pamilya. Iniharap nila ang lahat ng ebidensya laban kay Vanessa. Ang CCTV footage, pati na ang mga mensaheng pinadala nito sa isang kilalang columnist para isabotahe si Mira. Sa harap ng lahat, lalo na ang pamilya Ramirez, nahubaran si Vanessa ng pagkukunwari. Hindi ko kayo gustong sirain. Umiiyak niyang wika. Pero natatakot lang ako na maagaw ni Mira ang lahat ng atensyon ni Adrian. Ngunit huli na ang lahat. Sa halip na si Mira ang mapahiya, si Vanessa ang nawala ng kredibilidad. Pinatalsik siya ng sariling pamilya mula sa mansyon at pinalayo muna sa mga negosyo. Naiwan sina Adrian at Mira sa hardin ng gabing iyon. Tahimik silang naglakad. Ramdam pa rin ang bigat ng nangyari. "Pasensya ka na, Mira," sabi ni Adrian. Seryosong nakatingin sa kanya. "Hindi ko akalaing aabot sa ganito." Umiling si Mira. "Hindi mo kasalanan. Ang mahalaga, hindi mo ako iniwan kahit lahat sila ay laban na sa akin." Napatingin naman si Adrian, bagamat may bakas ang pagod. "Hindi kita kailanman iiwan." At sa gitna ng katahimikan, pareho nilang naramdaman ang bigat na unti-unting gumagaan. Dahil ngayon, alam nila na kaya nilang labanan ng kahit sinong gustong sumira sa kanila. Magandang simula ng araw para kay Mira. Naglilinis siya ng maliit na kwarto niya sa bahay ni Adrian at umaawit pa habang nag-aayos ng mga libro. Pakiramdam niya, kahit papaano'y natanggap na siya ng ilang kasambahay. Hindi niya namamalaya na may mga matang nakamasid sa kanya mula sa labas ng bakod. Hapon na nang lumabas siya para mamalengke kasamang isa sa mga katiwala. Habang naglalakad sila papunta sa kotse, biglang sumulpot ang dalawang van. Isang lalaki nakabonet ang bumaba at mabilis siyang kinubkob. "Mira Vera, 'di ba?" Malamig ang boses ng isa. Bago pa siya makasagot, tinakpanan ng kanyang bibig at kinaladkad siya papasok ng sasakyan. "Miss Mira!" sigaw ng kasamang katiwala. Pero agad siyang tinulak ng isa at nahulog sa gilid ng kalsada. Sa loob ng ilang segundo ay nawala ang van sa kalye. Iniwan ng alikabok at takot. Nang malaman ni Adrian ang nangyari, halos mawalan siya ng ulirat. Tumawag agad ang katiwala at halos pasigaw na ikinuwento ang lahat. "Sir, kinuha si Miss Mira. Hindi ko nagawa. Hindi ko sila napigilan." Agad na kumaripas si Adrian palabas ng opisina. Nanginig ang mga kamay habang tinatawagan ng mga kaibigan at koneksyon niya sa pulisya. "Hanapin niyo siya. Kahit saan. Kahit anong oras. Gamitin ninyo lahat ng tao natin." Hindi siya mapakali. Palakad-lakad sa loob ng study room. Paulit-ulit na kinakamot ang ulo. Halos mabaliw na sa kaba. Lahat ng numero na pwede niyang tawagan. Police, private investigator, kahit ilang contact sa media, tinawagan niya. Sa bawat minutong lumipas na wala si Mira, lalo siyang kinakain ng takot. Samantala, sa isang abandonadong bodega sa labas ng syudad, nakagapo si Mira. Nakapiring ang mata at naririnig ang mga lalaking nag-uusap. "Sigurado ka bang siya yun?" tanong ng isa. "Oo, anak ng politiko na muntik nang makabalik sa eksena. Hanggat buhay siya, may banta sa amo natin." Naluha si Mira. Pinilit niyang kumalma. Naaalalang ilang simpleng medisina at paraan para kontrolin ang takot. Ngunit sa loob-loob niya, ang iniisip lang niya ay si Adrian. Anong gagawin niya kapag nalaman niyang wala ako? Sa mansyon, halos hindi naman kumain si Adrian. Paulit-ulit niyang pinanonood ang CCTV sa labas para lang masigurong makukuha nila ang plate number ng van. Pati ang mga tauhan niya, ginising niya na sa 10 oras ng gabi para maghanap. "Adrian, baka kailangan mong magpahinga." Uwi ka ng kanyang ama. Pero halos pasigaw naman siyang sumagot. "Hindi ako titigil hanggat hindi ko siya nakikita. Hindi ba naiintindihan? Delikado ang buhay ni Mira."
Sa unang pagkakataon, nakita ng lahat kung gaano siyang kaapektado. Hindi lamang ito simpleng pag-aalala, isa itong desperasyon na nagmumula sa puso. Kinagabihan, nakatanggap si Adrian ng tawag mula sa isang private investigator. "Sir, may nakita kaming van na pasok sa description. Huling namataan sa may labas ng lungsod papuntang warehouse district." Halos mabitawan niya ang telepono. Agad niyang tinipon ng mga tauhan at nagmando. "Doon tayo pupunta. Ngayon na." Habang nasa kotse, napatingin siya sa bintana. Ulan ang sumalubong sa kanila. Halos pareho ng gabing una niyang naramdaman ang kakaibang koneksyon kay Mira. Pinikit niya ang mga mata at sa wakas, inamin sa sarili. "Mahal ko siya. Hindi ko kaya mawala si Mira." Samantala, sa loob ng bodega, naririnig ni Mira ang mga yabag sa labas. May dumating na kotse. May mga sigawan. Pumintig ang puso niya. Si Adrian kaya yun? At sa unang pagkakataon, matapos ang ilang oras na takot, nakaramdam siya ng pag-asa. Malakas ang ulan nang dumating ang convoy ni Adrian kasama ang mga pulis. Ang warehouse district ay tila ba tahimik sa labas, pero ramdam nila ang tensyon. Nakahawak si Adrian sa manibela ng sariling sasakyan. Kasunod ang dalawang police car. Hindi niya maipaliwanag ang kaba, pero isang bagay lang malinaw. Kailangan niyang iligtas si Mira. "Doc, hintayin niyo ang signal namin," sabi ng isang pulis habang nakikipagradyo sa mga kasama. Umiling naman si Adrian. "Kung nakikita akong masaktan siya sa loob, hindi ako maghihintay." Sa loob ng bodega, nanginginig si Mira sa lamig. Nakaupo siya sa semento. Nakatali ang mga kamay. Naririnig niya ang malalakas na yabag at pagtatalo ng mga lalaki. "Dapat tapusin natin to, bago pa may makialam," sabi ng isa. Napatigil sila nang biglang marinig ang mga sirena. Sumilip ang isa sa bintana. "Mga pulis! May kasama silang kotse. Kilala ko yon. Kay Dr. Adrian." Nagkatinginan ng mga lalaki at mabilis na nagsipulasan. Hawak ang mga baril. Bumagsak ang pinto ng lusubin ng mga pulis ang loob. "Freeze! Pulis to!" sigaw ng isa. Nagkaroon ng putukan, nagsitakbuhan ng mga tauhan ng kalaban. Samantala, pumasok naman si Adrian sa gilid, hawak ang flashlight. Tinawag niya ng paulit-ulit. "Mira! Mira, nasan ka?" "Adrian?" Sagot ng mahina ngunit desperatong boses mula sa sulok. Mabilis siyang tumakbo at sa wakas, nasilayan niya si Mira. Basang-basa, nanginginig, nakatali. Walang pag-aalinlangan, niyakap niya ito bago pa man niya tinanggal ang tali. "Salamat sa Diyos. Akala ko mawawala ka na." Bulong niya habang nanginginig ang tinig. "Adrian, baka bumalik sila." Mahina ngunit takot na sabi ni Mira. Hinawakan niya ang pisngi nito. "Hindi na kita hahayaan. Hindi ka na muling mawawala sa akin." Mabilis ang pinutol ang tali gamit ang maliit na cutter mula sa bulsa. Hawak kamay silang tumakbo palabas habang nagbabantay ang mga pulis. May mga kalaban pang sumulpot, ngunit tinakpan sila ng mga pulis. Sumigaw ng, "Go, go!" Habang nagmamadali silang lumabas, bumagsak ang ilang kahoy at metal rack dahil sa kaguluhan. Muntik nang matabunan si Mira, pero hinila agad siya ni Adrian papalapit sa kanya. Nakayakap ito sa dibdib niya. Ramdam ang bilis ng tibok ng puso ng doktor. "Adrian, natatakot ako," pabulong ni Mira habang nakasubsob sa dibdib niya. Hinaplos niya ang buhok nito. "Nandito ako. Hindi kita pababayaan. Kahit anong mangyari, pipiliin kong protektahan ka." Nang makalabas sila sa warehouse, sinalubong sila ng malakas na ulan. Halos wala nang pakialam si Adrian kung mabasa man siya. Ang mahalaga, nasa mga bisig niya si Mira. Hinila siya nito palapit. Nakatingin ng diretso sa mga mata niya. "Bakit
mo ginagawa ang lahat ng to para sa akin, Adrian? Hindi naman ako importante. Umiling siya. Mira, hindi mo ba ramdam? Sa araw-araw na kasama kita, lalo ko ang nararamdaman na ikaw ang naging dahilan kung bakit nagbago ang mundo ko. Hindi lamang awa ang nararamdaman ko noon sa kalsada. Ito, pinatong niya ang kamay sa dibdib niya. Ito ay pag-ibig. Naluha si Mira. Pero paano kung hindi ako para sa'yo? Mahigpit siyang napailing si Adrian. Hindi ko hahayaang mawala ka ulit. Dahil mahal na mahal kita. Tumigil sila sa gitna ng ulan. Wala na silang pakialam sa mga taong nakapaligid. Unti-unting lumapit si Adrian. At bago pa makapagsalita si Mira, hinalikan niya ito. Isang halik na puno ng lahat ng takot, pangungulila at pagmamahal na kinimkim nila. Mainit sa kabila ng malamig na ulan. Nakakakilig, puno ng emosyon at para bang sila lang ang tao sa mundo sa sandaling iyon. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, parehong hingal at puno ng luha ang mga mata. Mira, ikaw ang gusto ko makasama at hindi ko na itatanggi pa. Adrian, mahal din kita. At sa unang pagkakataon, kahit sa gitna ng panganib at kaguluhan, naramdaman nilang ligtas sila. Dahil sa wakas, umamin sila ng tunay na damdamin. Isang linggo matapos ang pagligtas kay Mira, nagdesisyon si Adrian na hindi na dapat patagalin pa ang lahat ng lihim. Dumating ang oras sa kailangan ng ipakita sa buong mundo kung sino talaga ang dalagang matagal na nilang inakalang isang pulubi lamang. Sa malaking sala ng mansyon, dumalo ang ilang kaibigan ng pamilya, mga kakilala sa politika at ilang mamamahayag na matagal nang sumusubaybay sa kwento ni Adrian. Nandoon din si Vanessa, halatang balisa at hindi mapakali. Tahimik ang lahat ng lumabas si Adrian, kasama si Mira. Malinis pero elegante ang suot ng dalaga. Sa kabila ng kaba, ramdamang dignidad sa kanyang bawat hakbang. Bakit tayo narito? Tanaw ng isa sa mga reporters. Huminga ng malalim si Adrian. Matagal ko nang tinatanong sa sarili ko kung sino ba talaga si Mira. At sa wakas, malinaw na ang lahat. Ang pendant na nasa kanya ang nagsilbing susi para makumpirma ang kanyang pagkatao. Ipinakita ni Adrian ang pendant, nakalagay sa isang maliit na kahon. Lahat ng mata ay nakatutok. Kumikinang ito sa ilalim ng liwanag. Ang parehong pendant na matagal nang iniulat na nawawala mula sa pamilyang Vera. Isa sa pinakakilalang angkan ng negosyante at politiko. Nagbulungan ang mga tao. May ilan na hindi makapaniwala. May ilan na agad na nag-react. Hindi maaari. Yun ang pendant ng family Vera, di ba? Bulong ng isa. Kung ganon, siya yung nawawalang anak. Dagdag pa ng isa. Tumayo si Mira kahit nanginginig ang boses. Ako si Mira Vera. Matagal ako nagtago. Matagal akong lumuhay sa lansangan para iligtas ang sarili ko. Ang pendant na ito lang ang naiwan sa akin ng mawala ang mga magulang ko. Dahil sa iskandalo at pagtataksil ng mga taong pinagkatiwalaan nila. Naluha siya habang nagsasalita. Pinagtawanan ako ng marami. Itinuring na walang halaga. Pero heto ako ngayon. Dalang katotohanan. Laking gulat ng karamihan, lalo na ang ilang beses siyang minamaliit noon. May ilan pang hindi makapaniwala at napayuko na lang. Hindi naman napigilan ni Vanessa ang mag-react. Tumayo siya at halos pasigaw. Hindi totoo yan. Isa lang siyang pulubi na pinulot mo, Adrian. Gumagawa lang siya ng kwento para makapasok sa pamilya natin. Ngunit agad na sumabat ang isang matandang lalaki mula sa hanay ng mga bisita. Isang abogado ng pamilyang Vera. Miss Malika. Matagal na naming hinahanap ang nawawalang anak ng pamilya. At sa dokumento, pati sa alahas na to, walang duda, siya nga si Miss Mira Vera.
Nabaling ang lahat ng mata kay Vanessa. Halatang namutla siya. Walang nasabi. Lumapit si Adrian kay Mira at hinawakan ang kamay nito. Ngayon alam niyo na, hindi lang siya basta babae na dinala ko mula sa kalsada. Isa siyang babaeng may pangalan, may dangal, at higit sa lahat, may karapatan. Tumayo ang ilang tao at nagpalakpakan. May mga lumapit kay Mira, nakipagkamay, humingi ng paumanhin dahil sa naging panghuhusga nila noon. Ngunit higit sa lahat, dama ni Mira ang kalayaan na sa wakas, hindi na siya kailangang itago kung sino siya. Pagkatapos ng pagtitipon, naiwan sina Adrian at Mira sa veranda ng mansyon. Tahimik silang nakatingin sa malayo, sa mga ilaw ng syudad. Hindi ko inakalang darating ang araw na to. Mahina niyang sabi. Ngumiti si Adrian. At ngayon, wala na makakapagpapababa sa'yo. Hindi ka na pulube, Mira. Isa kang Vera. At higit pa roon, isa kang babaeng mahalaga sa akin. Nag-init ang pisngi ni Mira. Napahawak siya sa pendant na nakasabit na ngayon sa kanyang leeg. Salamat, Adrian. Kung hindi dahil sa'yo, baka hanggang ngayon wala pa rin akong pagkakakilanlan. Sa gabing iyon, tuluyang nabunyag ang katotohanan. At kasabay ng pagkinang ng pendant sa kanyang dibdib, nagniningning din ang bagong simula para kay Mira. Ang simula ng pagiging totoo sa sarili at ang simula ng pag-ibig na hindi na nila maitatanggi pa. Makalipas ang ilang buwan, mula nang mabunyag ang katotohanan tungkol kay Mira, nagbago ang takbo ng kanilang mga buhay. Dumaan sila sa maraming gulo, intriga at panganib. Ngunit sa huli, pinili nilang wag hayaang lamunin sila ng kasakiman at kapangyarihan. Isang hapon, magkasamang naglalakad sina Adrian at Mira sa isang maliit na parke sa tabi ng ospital. Nakasuot lamang si Adrian ng simpleng polo at pantalon. Samantalang si Mira ay nakadress na puti. Payak, ngunit napaka-elegante. Nakangiti sila habang pinagmamasan ng mga batang naglalaro. Hindi ko akalain na magiging ganito kasimple ang buhay natin. Matapos ang lahat. Ani Mira, habang nakahawak sa braso ni Adrian. Ngumiti ang binata. Minsan, akala natin kailangan ng kayamanan o kapangyarihan para maging masaya. Pero ang totoo, sapat ng katahimikan kasama ang mahal mo. Si Adrian ay nagpatuloy sa kanyang trabaho bilang doktor. Sa ospital, kilala siya hindi lamang dahil sa husay, kundi dahil sa malasakit sa mga pasyente. Hindi na siya kilala bilang anak ng mayamang pamilya, kundi bilang isang taong handang magsakripisyo para sa iba. Si Mira naman, kahit na lamang siya ay tagapagmana ng pamilyang Vera, pinili pa rin ang tahimik na buhay. Tinanggihan niya ang mga alok na bumalik sa mundo ng negosyo at politika. Sa halip, mas pinili niyang mag-volunteer sa isang foundation para sa mga batang lansangan. Sapagkat doon siya nanggaling at alam niya ang hirap ng walang tahanan. Isang gabi habang nagluluto sila sa maliit na bahay na nirerentahan ni Mira, nag-usap sila ng masinsinan. Hindi ka ba nanghihinayang? Tanong ni Adrian habang hinihiwa ang gulay. Kung gugustuhin mo, kaya mong kunin muli ang lahat ng ari-arian ninyo. Pwede kang mamuhay ng marangya. Umiling naman si Mira. Hindi ko naman kailangan ng palasyo para maging masaya. Noon, naranasan kong wala akong makain, walang makapitan. Doon ko natutunan na ang halaga ng tao, hindi nasusukat sa yaman kundi sa laman ng puso. At ngayon, sapat na sa akin na kasama kita, Adrian. Ikaw ang tahanan ko. Tumigil si Adrian at napatingin sa kanya. Ngumiti siya ng malambing. Kung ganon, hindi na rin ako manghihinayang. Dahil ang pinakamalaking kayamanan ko, nandito na sa harap ko. Nagkatawanan silang dalawa, sabay nagpatuloy sa pagluluto. Simpleng eksena lang, pero dama nila ang kaligayahan na hindi kayang tumbasan ng anumang ginto o pera. Lumipas pang mga araw, habang mas lumalalim ang relasyon nila, mas marami ring tao ang humanga kay Mira.
Ang mga dati nang huhusga at ang mamaliit sa kanya, ngayon nagsisisi at humihingi ng tawad. Ngunit si Mira, hindi nagkimkim ng galit. Tinanggap niya ang lahat ng may kabutihang loob. Hindi naman sila ang nagbigay ng halaga ko. Sabi niya minsang tinanong siya ng isang reporter kung hindi ang sarili ko. At si Adrian, naniniwala sa akin. Kahit kailanman na hindi ako pinaniwalaan ng iba. Isang mahalagang araw, inimbitahan silang magtalumpati sa isang paaralan para sa kabataan. Tumayo si Mira sa harap ng mga estudyante. Simple lamang ang kasuotan. Ngunit nangingibabaw ang ganda at dignidad. Mga bata, panimula niya. Gusto kong malaman ninyo na ang halaga ng tao hindi nasusukat sa kung gaanong kalaki ang bahay niya o kung anong apelyido ang dala niya. Ako mismo, naranasan kong pagtawanan, apihin at maliitin. Pero hindi ako sumuko at may isang tao na naniniwala sa akin. Kaya ngayon nandito ako. Nagpapatunay na kaya ninyong abutin ang pangarap ninyo. Gaano mang kaliit o kalaki kayo magsimula. Nagpalakpakan ng lahat. Si Adrian na nakatayo sa gilid ay nakangiti at proud sa dalaga. Pagbalik nila sa bahay, nagpasalamat si Adrian. Alam mo, Mira, hindi lang ako ang nagligtas sa'yo noon. Ikaw rin ang nagligtas sa akin. Tinuruan mo akong makita ang mundo, hindi lang sa mata ng mayaman, kundi sa mata ng isang taong marunong lumaban at pagmahal. Napangiti si Mira at yumakap sa kanya. At ikaw, Adrian, tinuruan mo akong muli na magtiwala sa sarili at sa pag-ibig. Sa huling pagkakataon, bumalik sila sa tabing dagat kung saan minsan nagkasama silang dalawa bago nagsimula ang lahat ng kaguluhan. Tahimik nilang pinagmamasdan ng paglubog ng araw. Alam mo, bulong ni Mira, kung may natutunan man ako sa lahat ng nangyari, iyon ay yung huwag maliitin ang sarili. Dahil kahit gaano karami ang taong humuhusga sa akin, ang tunay na magpapasya ng halaga ko ay ako mismo. Hindi lang ikaw, sagot ni Adrian. Ako man, natutunan kong huwag ikulong ang sarili sa expectations ng iba. Doktor ako, oo. Pero higit doon, tao ako na marunong magmahal at manindigan. Nagkatitigan sila, parehong puno ng pasasalamat. Sa dulo ng kanilang mga mata may mga luha, hindi ng lungkot kundi ng kaligayahan. Hawak-hawak ni Mira ang pendant sa kanyang leeg. Hindi na ito simpleng alahas kundi simbolo ng kanyang nakaraan, ng kanyang katotohanan, at ang kanyang muling pagkabuhay bilang isang tao. Humarap siya kay Adrian at hinawakan ang kamay nito. Huwag na tayong bumalik sa mga gulo ng nakaraan. Simulan natin ang bagong buhay. Simple, tahimik, pero puno ng pagmamahalan. Ngumiti si Adrian at hinagkan siya sa noo. Oo, Mira. Sa huli, hindi yaman, hindi pangalan, kundi puso. At sa puso natin, nandoon ang tunay na halaga. Magkahawak kamay silang naglakad palayo habang ang araw ay tuluyang lumulubog. Wala ng mga panganib, wala ng mga lihim. Ang natira na lamang ay ang pag-ibig na napatunayan nilang higit pa sa lahat. Isang pag-ibig na walang hanggan. Bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.